kay Soto ng Gilas laban kay Ange Kuame at Chris Macolo, marinig kaya ng Gilas at SGA ang mga Pinoy basketball fans. Practice game. Bago sila umalis ng ating bansa, ito ang gustong mapanood ng mga Filipino basketball fans. Kompleto na nga ang team ng SGA at maging ang Gilas. Konting recap lang ang Gilas sa kanilang mga plays dahil solid ang kanilang team, halos walang nabago at konti lang ang napalitan. Yung may injury, 1 hanggang sa 2 players lamang. Marami ang nagtatanong sino nga ba ang mas malakas, SGA o Gilas? Kung sa lineup, nakakalamang ang SGA dahil sa 2 o higit pa ang kanilang import mga Phil-Am players na hindi qualified para maglaro sa FIBA competitions para sa Gilas team. Habang ang Gilas, Justin Brownlee lamang ang kanilang naturalized player, pero magandang pagkakataon ito para uminit na rin ang Gilas bago sila umalis ng ating bansa kapag nagkaroon ng practice game sa pagitan ng Gilas at SGA. Masusubukan rin kaagad kung handa na ba si Kai Sotto para sa OQT kapag nakaharap niya ang isang Ange Kuame na galing sa isang liga sa France, kaya maging si Kuame nga rin ay nag-improve ang kanyang laro at pareho silang naturalized player ng Gilas ni Justin Brownlee. Pinoy players, isa-isa na ngang pumipirma sa kontrata. Okay na sa kanila ang halaga na kanilang makukuha, kaya naman announce kaagad kung saang team sila mapupunta, kagaya na lamang ni Kiefer Ravena sa Yokohama naman ngayon maglalaro para sa 2024-2025 season ng Japan B1 B-League. Kai Sotto ang gusto ng mga fans ng Yokohama B-Core fans na makita pa sa kanilang team, pero marami nga ring option itong si Kai, kaya hindi na muna ito nagbigay ng commitment sa isang team para sa kanyang 2024-2025 season at hinay-hinay lang sila. Olympic qualifying tournament na muna ang aasikasuhin at ito ang focus nila ngayon dahil pwedeng magkaroon ng NBA contract si Kai kapag maganda ang kanyang naging laro dito sa OQT. Magsisimula dito sa Olympic qualifying tournament ang lahat para sa 2024-2025 season ni Kai Sotto. Mas magkaka-interes palalo ang mga liga abroad kung maipakita niya na kayang-kaya niyang makipagsabayan sa mga current NBA players ng Latvia at Georgia. Justin Brownlee darating na nga rin dito sa Pilipinas at alam naman natin na hindi humihinto itong si JB sa laro, tuloy-tuloy ang kanyang kontrata sa Indonesia, iba pa dito sa Gilas, kaya naman asahan natin na mainit-init pa itong si JB nasa kondisyon para sa Olympic qualifying tournament. Prediction ng karamihan ng nasa FIBA ay talo ang Gilas laban sa team ng Latvia at Georgia, pero alam naman natin na hindi 100% na sigurado ang prediction na mula sa rankings at stats ng bawat team ang basihan dahil na rin sa pwedeng magiba ang takbo ng laro ng bawat teams kapag nagharap na ang mga ito sa laro. Pwedeng alatin ang Latvia at Georgia at makapagbigay ng magandang opensa at depensa ang Gilas sa araw ng laro. Isang halimbawa na lamang ang Adelaide 36ers noon na kinabibilangan ni Kai Sotto. Pinataob ang Phoenix Suns at halos lahat nga ay ang akala panalo na ang Phoenix Suns, pero naging maganda ang opensa ng Adelaide 36ers. Mataas ang shooting percentage na kanilang nagawa, konti lamang ang nagmintis kaya talo ang Phoenix Suns sa larong iyon. Pwedeng mangyari nga rin ito sa Gilas laban sa team ng Latvia at Georgia kung maganda ang taktika ng Gilas at epektibo ang plays nila, mapa-opensa at depensa, mananalo talaga ang Gilas. Yun lang ang gusto natin, high shooting percentage para sa Gilas at magandang depensa kapag nakaharap na nila ang Latvia at Georgia. Halos wala nang hinto ang mga Gilas players natin, tuloy-tuloy na ang kanilang ensayo kasama ang kanilang trainers bago ang team practice na magsisimula sa 21. Kai Sotto sumabak sa pisikalan sa kanilang training. Banggaan ang eksena natin at alam naman natin na kayang-kaya ni Kai na maging bully. Yun nga lang, kapag kalaban na ang nabubuli sa lakas ni Kai Sotto, umaaksyon ang referee sa Japan B1 B-League, pero kapag si Kai ang binibigyan, nakatunga nga ang mga referee ng Japan B1. Napansin rin ng mga Yokohama fans ang galawan ng referee noon laban dito kay Kai Sotto, pero nang ibabaw pa rin ang magandang laro ni Kai. Magkakasunod na double-double ang kanyang nagawa. Carl Tamayo naman ngayon ang magpapainit sa KBL. Makikita natin ang tunay na lakas niya sa ligang ito. Siya ang hinahanap ng KBL teams na player na mula dito sa Pilipinas. Merong height, shooting, kayang-kaya ang 3, 4 at 5 position. Idagdag pa natin na isa siya sa Gilas players na angat ang laro sa 3 position. Solid na solid ang Kai Sotto, AJ Edu, Carl Tamayo at hiling natin ang paggaling ni AJ Edu at yung tibay na hindi nga ulit ito madaling ma-injury kapag naka-recover na siya. Napilayan ng konti ang Gilas sa mga bigs. Malaking kawalan si AJ Edu sa rotation ng mga bigs natin at ganun rin ang team ng Latvia. Walang Kristaps dahil sa injury. Mahirap pilitin ang sarili na maglaro kapag injured pa nga at hindi pa ito nakaka-recover. Gagamitin ni Kristaps ang NBA off-season para maging maganda ang kanyang kondisyon sa 2024-2025 season ng NBA. Wala pang NBA team ang nanalo mula sa 3-0, pero ngayon naka 3-1 na ang Dallas. Ang problema nila ngayon, home court naman ng Boston sa Game 5. Mag-iba ang takbo ng laban, may pressure sa team ng Dallas, pero iba rin ang mga teams na na-corner na. Do or die na talaga para sa kanila at sayang rin ang sales ng NBA Finals. Buong mundo nakaabang sa larong ito, malaking kita ang pinag-uusapan. Kaya naman malaki-laki ang percentage na ang Dallas pa rin ang mananalo sa Game 5, pero posible rin na tapusin na nga ng Boston ang laro sa kanilang home court sa Game 5. Pilipinas
team papalag ngayon sa Jones Cup, hindi katulad noong nakaraang taon. SGA ngayon ang team na maglalaro para sa Pilipinas sa paparating na Jones Cup 2024 at noong last year, rain or shine ang naglaro sa Jones Cup at sila ay talo. Mas solid ngayon ang makakasama ni Ange Kouame na mga kakampi, merong legit na shooters at forwards na kanyang maaasahan sa laro, kaya naman posibleng umabot ang SGA sa top 4 na pwedeng magtuloy-tuloy hanggang sa finals. Renz Abando, isa sa inaabangan na player sa SGA. Explosive na laro sa opensa at depensa ang kaya niyang ibigay. Buo na ang team ng SGA ngayon. Ganon rin naman ang Gilas Pilipinas. Posible ang practice game bago magsiliparan ang mga teams na ito papalis ng ating bansa. Ito ang gustong makita ng mga Filipino basketball fans dahil na rin sa parehong malakas ang dalawang teams na ito. Ange Kouame at Chris Macolo at iba pang imports ang nasa SGA, pero sakto lang ito para sa Gilas team na merong Justin Brownlee, Kai Sotto, Junmar at iba pa. Kai Sotto, Junmar ang magiging main natin sa mga bigs. Pwedeng magsabay, pwede rin na magpalitan. Okay sana kung magsasabay, pero wala tayong AJ Edu, kaya asahan natin na silang dalawa ang magpapalitan sa 5 position. Malaking kawalan talaga si AJ Edu sa team ng Gilas dahil na rin sa solid na solid ang Kai Sotto, AJ Edu, maging ang Junmar at AJ Edu. Tuloy lang ang ensayo ni Kai Sotto, mas malakas na ang kanyang katawan ngayon kumpara noong naglaro ito laban sa team ng Serbia at Dominican Republic sa huling Olympic qualifiers.